Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa pamilya Robredo sa Archbishop's Palace sa Naga City. Nananatili roon ang labi ng kalihim hanggang bukas bago ilipad pa Maynila para iburol sa Malacanang. Live mula sa Naga City, may report si Jiggy Manikan. Jiggy? Jessica, sa ngayon nga ay isang misa ang ginaganap para kay Secretary Jessie Robredo at marami pa rin ang dumadalo dito at nagbibigay pugay sa kanya. Actually, Jessica, dito nga sa grounds ng Archbishop's Palace ay dandaang katao pa ang nandito ngayon para siya magbigay respeto sa kanya at masilip man lang sa huling pagkakataon. Hindi mapatid ang haba ng pila ng mga taga-suporta at kababayan ng yumang si Secretary Jessie Robredo para masilayan at bigyan ng huling respeto ang kalihim na mahabang taon naging mayor ng Naga City. Sa labing ito ng Archbishop's Palace sa Naga, isinasagawa ang public viewing. May nakatalagang vigil guard mula sa Philippine National Police. Kagabi nang ihatid ang labi ng kalihim sa Archbishop's Palace, tumayo ang lahat bilang pagpupugay sa kanilang dating alkalde. Sunod na pumasok ang pamilya Robredo, ang may bahay ng DILG chief na si Attorney Lenny. Tahimik na binasbasa ng labi ng asawa. Kaninang umaga, isang misang isinagawa na dinaluhan din ng mga lokal na opisyal ng Naga at ilang miyembro ng gabinete. Nakiramay rin pati ang mga estudyante ng Naga Parochial Elementary School kung saan nagtapos ang elementaryang kalihim. Si Secretary Marroja sangaraw sa ipinapakitang katatagan ng pamilya Robredo. Matatag sila, no? At saka kakabilib talaga sa kabila nitong trahedya sa pamilya nila ay nandyan sila, very gracious. Parang ang feeling ko sila pa nagko-comfort. Sila pa yung nagko-comfort sa akin. So talagang, well, I just wanted to reach out to them at sabihin sa kanila na huwag sila mag-alala at ganun lang na marami nagmamahal sa ama nila. Si Frank Malabed ang nag-ayos sa labi ni Robredo. Siya rin na nag-asikaso noon sa labi ni dating Pangulong Cory Aquino at Ferdinand Marcos. Kwento niya, 8 oras daw niyang inayos ang labi ng kalihim. Sinutan din nila ito ng Barong Tagalog. Pero dahil daw sa kondisyon ng kanyang labi na nababad ng ilang araw sa tubig, iminungkahi niya sa pamilya na isara na lang ang ataol. Pinaubayan na sa amin ng pamilya. At basta sabi nga, the best. Idineklara na ng pamahalaan na National Day of Mourning ang August 21 hanggang sa araw ng libing ni Robredo. Ang mga lokal na opisyal naman ng Naga, minarka na ang Mayo 27 ang kaarawan ng kalihim bilang Jessie Robredo Day. Jessica, papakita ko lamang sa iyo yung mga tao na patuloy na dumadagsa rito para magbigay ng kanilang paggalang kay Secretary Robredo. At ito'y patuloy na dumadagsa sa labas nga nitong Archbishop's Palace ay marami pa rin mga estudyante, mga kabataan, halo-halo mga klase ng tao nag-aabang para sila'y magkaroon ng pagkakataon na makapila dyan at masilip si Secretary Robredo na inilagay nga o ay nilagak dyan sa may lobby na mismo ng Archbishop's Palace para mas madaling ma-access ng mga taga rito. At diretso yan, yung mga residente yan, diretso palabas. So far, mula sa pagtugaygay natin kanina ay wala namang gaanong problema. At yung mga nais pa magpaiwan ay nandito pa sa grounds. At masasabi natin na bagamat malungkot sila ay kahit papano'y medyo maluwag na nilang natanggap itong mga pangyayaring ito, lalo pat yung pagkakataon na nakuha agad yung labi ni Secretary Robredo ay isang malaking tinik na nabunot para sa mga residente dito. Kanina rin, Jessica, nagkaroon tayo ng pagkakataon na malapitan si Aika Robredo bago yung misa kaninang alas 5 ng hapon at bagamat payag siyang magbigay ng payag ay sinabi niya na may patakaran na kailangan mo nang humingi ng permiso mula kay Secretary Ricky Carandang at nang subukan natin si Secretary Carandang ay nag-text siya na hindi na daw muna. Jessica? Oh, okay. I suppose kasi may mga kailangan ding i-manage yung pamilya, no? I understand na they also need time to privately grieve.
Tama yun, Jessica. At mas mainam na rin yun at kahit papano ay nagkaroon din sila ng pagkakataon dahil sa mga nakalipas na araw ay tuloy-tuloy rin yung kanilang mga interview at mas mabuti na makafocus sila dun sa kailangan nilang mga gawin muna. Jessica? Okay. And we should also mention, Jiggy, na kagabi naman ay nagpaunlak si Aika ng interview, again, through the coordination ni Secretary Carandang ng Malacanang. Tama yan, Jessica. At yun naman napanood ng lahat at ito nga kaya kumbaga nung in-approach natin siya kanina para sa isang interview, 1 or 2 words na sinabi niya na kailangang humingin permiso ay hindi naman tayo nagpilit para sa kapakanan na rin ng kanilang privacy at kahilingan. In the meantime, Jiggy, may nagbago ba dun sa mga initial plans na sinabi nila? Friday, aalis ng Naga ang labi ni Secretary Robredo, dadalhin sa Malacanang, and then ibabalik din ng Naga ng Saturday, tama ba? And then libing ang Tuesday. Kanina, Jessica, nandito si Ginoong Lavadia, yung tagapagsalita ng pamilya, at tinanong natin yan, yung mismong schedule, at tuloy pa rin yung Friday na schedule at Sunday, yung nabanggit niya na balik, Sunday ng umaga, dito sa Naga. At yung Martes na paglilibing ay isa sa mga pinag-iisipan nila kung sa libingan ba ng mga bayani ay papayagan nila ng pamilya na mailibing o dito na lamang sa Naga. Jessica? Okay, yung details nung sinasabi nilang state funeral na iniaalok ng pamahalaan sa pamilya Robredo, meron na bang detalye, Jiggy? Walang nabanggit yung mismong tagapagsalita, bagamat yun nga yung napapag-usapan din generally yung state funeral para kay Secretary Robredo. Pero yung kaukulang detalye mismo niya ay wala siyang nabanggit, maliban na lamang doon sa mismong schedule na sinabi niya kanina sa amin. Okay. Jessica? Maraming salamat, Jiggy Manicad.